Loading kanina. Sige, next. Si ma'am, ano na no? Hala, wait lang. Ano ba yun kanina? Naiba naman kasi yung jungbang dito sa ano, sa screen ko. Si Ma'am Joy, yun, de kudasai. Naririnig niyo ako guys, no? Hello? Yes, sensei. Yes po. Yes. Hi, okay. Sige, si Ma'am Joy na. Yes, sensei. Visual impairment. Visual impairment is a state in which a person is having difficulties in daily and social life due to disability related to how she sees things, such as eyesight and field of view. The causes include congenital factors, those who are born with the disorder, diseases, accidents, and aging. The number of cases of visual impairment caused by diabetes mellitus has been increasing. The degree of visual impairment differs from person to person, including those who are totally blind, those who are able to sense light, and those who are suffering from a narrow visual field. Hi. So, meron ding visual impairment or may problema sa mata nila. So, yung iba is, since birth, blind na sila, or then yung iba din is because of aging. So, dahil din sa may sakit sila na diabetes mellitus, yung iba din is may cataract. So, yun yung mga examples ng visual impairment. So, dito sa baba, symptoms of visual impairment. So, ito, scotoma centrale or visual field defect. So, itong black, hindi na nila to masyadong nakikita. Then, narrowing of visual field. So, ito na yung, sa may gitna na lang yung nakikita nila. Dito naman sa hemispatial neglect. So, half na lang yung clear sa kanila. So, meron din kaming patient doon na bulag. Pero nakakausap naman namin siya. So, yun, pag kumakain na siya or gusto niyang mag-CR, so sinasabi lang namin na gusto mo bang mag-CR, ganyan. Tapos kailangan natin silang alalayan papunta sa CR kasi hindi nila nakikita yung daan. Pero meron kaming isang patient na genki talaga siya kasi kahit ayaw niyang kasi kahit wala siyang alalay, so siya lang naglalakad sa ano, pero hinahawakan niya lang yung railings ng facility. So naglilinis din siya ng ano, mga railings, yung walls. So kahit bulag siya, yun yung ginagawa niya everyday. Tapos ano, independent talaga siya kahit bulag siya. Ang galing nga, ang galing nga. Pero yung iba need talaga ng assistance kasi siguro hindi sila natuto before na ganun, or siguro yung isa naming patient na independent, ano siya, since birth siguro siya na bulag. Then next, hearing disorder. Ay, mamaya, meron din dito sa topic natin kung anong gagawin if magpapakain na sa patient na bulag or anong mga technique. So next, hearing disorder, si Ma'am Jeremy. Mabasa mo, Ma'am. Ay, Ma'am Jeremy balas. Okay, na-change kasi yung jumbang dito. Hello? Say. Sige. Ikaw balas? Ikaw ba to last? Hindi say. Si Ma'am Jeremy. Sige, ikaw lang ka. Hearing disorder. Hearing disorder is a state in which a person is unable to hear or has difficulties hearing because the route of transmission from the ears to the auditory center is damaged. Hearing disorder is classified based on the level of hearing, region impairment, and time of onset. Hypoacusia is the partial inability to hear. The means of communication includes the use of a hearing aid, conversation by means of writing, use of sign language, and conversation by speech, lip reading. Hi. So sa mga hearing disorder naman, yung auditory center nila is na-damage. So yung iba din is since birth na-damage or dahil sa ano tawag doon, na-disgrasya sila or ganyan. So hypoacusia is yun yung tawag partial inability to hear. So meron silang naririnig pero konti lang talaga. So yung the means of communication nila is pwede silang gumamit ng hearing aid. Wait lang. So pwede silang gumamit ng hearing aid or
through writing or mag-sign language. If marunong kayong mag-sign language, pwede rin kayong mag-sign language or speech or lip reading. So meron din kaming patient, marami din kami patient na hindi nakakarinig. So yung isa naming patient, meron siyang hearing aid. So pag nakita nyo yung patient na parang may Walkman sa ano niya, sa may pants niya nakalagay, yun, may ano siya, meron na siyang hearing aid. Then if yung patient din, yung meron din kami isang patient na ano yung ano niya, yung way din sa pag-talk sa kanya is through computer. So nagta-type siya sa computer niya kung anong gusto niyang sabihin. Then yung iba, piniprint niya, tapos ibibigay niya sa amin. Then yung iba din is, yung gumagamit sila nung chart na katakana, hiragana. So hiragana lang pala yung pinaprint niya, tapos nilagay nila anong tawag doon? Nina-laminate nila yung chart. Pinaprint nila yung chart, tapos pinalaminate nila. Then if pupunta kami sa room ng patient, tapos meron siyang gusto sabihin, ituturo lang niya kung anong letter. For example, ko. So ko, i-point niya lang yung ko, then ni, then chi, wa, ganyan. So ganyan lang yung way namin of communication. Wala kaming patient doon na sa sign language. Hindi ko alam din sa ano ninyo sa facility niyo, pero mahirap naman siguro mag sign language pag ganun. Then speech lip reading, so pwede niyo hinaan yung pag-talk sa kanya, or slow lang yung pag-talk niyo sa kanya, tapos yung bibig niyo medyo ibuka nyo yung lips niyo para mas mabasa ng patients. For example, konnichiwa. So ganyanin niyo yung pagsalita sa patient para mabasa niya na kung ano yung sinasabi ninyo. The next, language disorder. So ito yung aphasia. Sige, Ma'am Cass, beyond di ko dasay. Language disorder. Language disorder is a state in which a person has difficulty communication using speech due to the damage of the language center of the cerebrum and/or speech organs. It is a state in which the person finds it difficult to hear, speak, read, and/or write due to the acquired damage to the language center of the cerebrum. The means of communication, including conversation by means of writing and use of picture cards, differ depending on the state of disorder. Hi. So, ito namang sa language disorder is nahihirapan silang magsalita. So, mayroong problema sa speech organs nila. So, yung iba din is since birth, then yung iba din is dahil na-disgrasya sila. So, na-affected yung language center nila, yung cerebrum. So, yung cerebrum, di ba nakita natin before sa picture na yung part ng brain natin na cerebrum. So, yung aphasia, yun yung parang lalabas yata dito sa exam yung word na aphasia. So yung aphasia, yun yung the person wants to say something but cannot complete saying the word. So for example, gusto niyang sabihin kung ano yung word na yun. So for example, sa banana. So hindi niya masabi ng straight yung banana. So ba, ganyan. So yung iba din, parang hindi niya talaga for example, gusto niya sabihin na konnichiwa, ko, ganyan. So yun yung mga tao na merong aphasia. So yung communication, so yung means of communication natin sa kanila, pwede din yung sinabi ko kanina, yung para sa ano yun, yung para sa hearing disorder, pwede din silang magsulat na lang, or yung chart para ano nila, maano nila yun, i-point na lang nila kung anong gusto nilang sabihin. Then yung iba din, anong tawag dun? Yung iba din pictures. So yun, ipakita nila kung anong gusto nilang gawin. So kung may picture doon na mag-toothbrush, so yun, toothbrush, ganyan. Or pwede din naman i-action na lang nila. So next, sa malfunction of the heart, si Ma'am Joy. Malfunction of the heart. The heart is unable to pump blood to the entire body. Some of the users may have a pacemaker. Pacemaker implanted in their chest due to the problem with pulse.
Points of nursing care. Ensure that the user avoids exercising when there is a possibility of a heavy blow to the chest where the pacemaker is implanted. Continue, Sensei. Okay na. So, so ito yung wait lang. So ito yung artificial pacemaker. So before malalaki yung mga pacemaker na nilalagay sa loob ng heart or dito sa skin natin ba, underneath our skin. Pero ngayon, meron na yatang mga improvised na pacemaker na hindi na need yung malaki na i-implant dito. So itong pacemaker, if hindi na kaya ng heart natin na mag-pump ng blood, ito yung tumutulong para matulungan yung heart natin na mag-pump ng blood. So bawal mag-exercise ng grabe yung patient natin. Kasi baka pag mag-exercise siya ng grabe, puputok yung pacemaker sa loob ng heart natin. So mamaya i-check. May ipapakita din akong video about dito sa pacemaker. Sige, next. Sa dialysis, si Ma'am Jeremy. Malfunction of the kidney. The kidney is unable to filter and clean blood. The user undergoes artificial dialysis to clean blood when her kidney malfunctions. Mechanism of artificial dialysis. Dialysis machine, excessive fluids, unwanted waste products, points of nursing care. The user should avoid taking a bath on the day she undergoes dialysis. The user should not carry anything heavy using the arm where the dialysis shunt is placed. The user should take only limited amount of salt and liquids. Hi. So yung kidney, 'di ba, nakita niyo naman yung function sa kidney natin yung sa video before. So yung kidney, siya yung nag-filter ng dugo natin. So if hindi na niya ma-filter yung dugo natin, so magsistay yung mga creatinine, yung mga urea, ganyan. So yung mga ganun kasi is waste products na kasi yun. So if dadami yung waste products sa dugo natin, so yun, masisira yung ibang parts ng organs natin. So yung dialysis naman, meron din akong ipapakitang video mamaya. So if yung patient is magda-dialysis na, so meron siyang anong tawag dito? Parang dalawang port na dito sa sa kamay, or pwede din sa lieg if hindi na talaga pwede sa kamay niya. So yung maduming blood is lalabas, then lilinisin ng dialysis machine. Then if malinis na yung blood na yun, so babalik na yung malinis na blood sa katawan natin. So yung dialysis machine nag-serve as kidney natin. So pero ilang years lang din tatagal din yung patient pag nagda-dialysis kasi hindi na kasi siya normal na function ng katawan natin. So yung iba, mas better talaga is mag-kidney transplant, pero mahirap din makakuha ng donors lalo na kapag hindi siya mag-match sa iyo ba. So delikado din. So next, so dapat din wag sobra mag-take ng salty foods and liquids. Kasi yung ibang patient, if sobra din yung salty foods nila na kinakain or sobra din yung tubig na iniinom nila, sila nag-iedema. So yun, dapat minimum lang talaga or minimal amount lang yung ipapainom sa kanila or ipapakain na salty foods. Next, malfunction of the respiratory organs, si Ma'am. Si Ma'am Cass, ito last? Ako say last. Sige, si Ma'am Cass next. Malfunction of the respiratory organs. It is a state of having difficulties in breathing. The user who is unable to breathe sufficiently is treated with oxygen therapy, portable oxygen inhaler, and oxygen concentrator. Points of nursing care: avoid open flames when using an oxygen concentrator. It is important to prevent infectious disease and have a spare batteries, etc., ready as a precaution against power failure. Hi. So
So, may patients din tayo na dependent sa oxygen. So, kagaya ng patient namin sa ano niya, sa kwarto niya, meron siyang ganito oxygen concentrator or yung ganito, oxygen concentrator, then nakalagay lang siya sa tabi ng bed niya. Tapos pag natutulog siya, nilalagay yung oxygen sa ilong niya. So, dapat i-check talaga if naka-attach talaga yun. Kasi tutunog din naman yung machine if hindi siya naka-attach ng maayos. Then, meron din siyang portable oxygen inhaler, pero hindi siya ganito. Nakalagay siya sa ano niya, wheelchair. So, yun, nilalagay din namin. Then, if malulobat din yung ano, yung oxygen niya, yung oxygen something niya, change din namin yung battery kasi yung battery din naman niya is chargeable lang. Then, if naubos na rin yung oxygen niya, so need din i-replace. So, dapat i-check talaga always if hindi pa ba naubos or hindi pa ba lowbat. Then, dapat din hindi siya mag-smoke while nag-oxygen kasi baka pumutok yung oxygen. Then, important to prevent infectious disease. Then yun, spare batteries. So next, malfunction of bladder or rectum, si Ma'am Joy. Malfunction of bladder, rectum. It is state of inability to excrete urine, feces due to bladder rectum diseases. An opening stoma is surgically made on the abdomen to divert the flowed waste out of the body. Artificial urinary bladders and artificial anuses are available. The placement differs depending on the disease. Points of nursing care. A care worker disposes of the waste in the pouch bag over the opening stoma. If there is a rash around the stoma, report it to the medical staff. Ay, so if yung patient natin is may problema din sa bladder nila or sa rectum nila, so ginagawa din nila to. So meron tayong parang sinesurgery yung patient natin. So sa artificial urinary bladder, wala pa akong nakitang ganito na patient. Pero meron kaming patient na meron siyang artificial anus or yung nilalagyan siya ng colostomy pouch. So meron din ako ipakita mamaya na video paano pag-care sa patient na may colostomy pouch. Then paano din ilagay yung colostomy pouch. So yung patient, for example, if yung problema niya sa intestine is nandito, so dito din lalagyan yung pouch. Then dito din. Pero mostly, nandito talaga siya sa may ano ba ito? Left side. So papunta na siya sa anus natin. So ito parang yung iba kasi parang kinakat yung parang yung namatay na or cancerous na intestine, yung iba kinakat nila tapos hindi na kinoconnect or binabalik. Yung iba din is ginawa ganito lang. So may parts na yung kinat na intestine, yun yung lumalabas. Then ito yung parang siyang red na something. Then parang nagsiserve na siya as anus or puwet. So dito nalalabas yung tae ng patient. So yun, medyo mabaho talaga siya. Lalo na kapag walang tae siya tapos gas lang. So makikita mo sa pouch, parang lumulobo siya, parang siyang balon ba na lumulobo. So need mong palabasin yung gas pag nakita mo yung pouch ng patient na lumulobo na. So need mo palabasin yung gas. So yun, para din siyang utot yung baho niya. Then if may ano naman, if nag-leaking naman siya, so need talaga siya i-replace. So hindi siya pwedeng if mayaman naman yung patient, pwede siya i-replace every day. Pero if in need siya ng pera or hindi siya ganun kayaman, so nire-replace lang yung pouch niya if may leakage na or if maliligo lang yung patient. Kasi medyo mahal kasi itong colostomy pouch. So yun, ano lang, pag nagkakaidyo kami sa patient, ano lang namin yung tae, nilalabas lang namin sa pouch. So yung mga patient naman na may ganito, pwede pa rin naman silang makaligo ng swimming pool. Pero need lang talagang takpan kasi baka matanggal. Then next. So if may rash na or makita nyo sa skin ng patient around sa stoma is reddish na, so dapat i-inform nyo na kaagad sa nurse kasi baka
may infection na. The next, intellectual ability. Si wait lang. Sorry, napindot ko, ma'am. Si Ma'am Jeremy. Intellectual disability. A person with an intellectual disability is slow in intellectual development in general. If she is having difficulties in daily living, she needs some special assistance. Points of nursing care. Life stage specific response should be provided. Identify the state of the user and provide care suited to her. Sali tong mental disability say. Sige. Mental disability. Mental disability is a state in which a person is suffering from mental function disorder due to mental diseases and has difficulties in performing daily activities and participating in the society. If the condition becomes serious, she may significantly lose her judgment ability and control of behavior. Mental disabilities include schizophrenia and mood disorders. Some of the symptoms of a person with a mental disability are auditory hallucinations, delusions, and depression. Ay, okay na yun. So, yung sa so yung sa intellectual disability, ito lang yung mga patient na low yung IQ nila or medyo slow sila. So, di ba, pag meron kang i-give na information or parang may i-give ka na command, tapos hindi nila magawa kaagad or parang loading sila. So, yun yung mga intellectual disability. So, points of nursing care. So, dapat life stage specific response should be provided. So, need talaga nito ng mahabang patience galing sa atin. So, turuan lang natin sila paulit-ulit kahit na medyo may times din na nakakairita. Pero need pa rin natin silang turuan. Then, sa mental disability naman, ito yung mga patients na merong mga mental illness. So, yung iba since birth or yung iba is hindi naman since birth. Merong yung parang namana. So, yung iba kasi parang ang tawag dun sa genes din natin yan ba. So, yung if meron kang mga pinsan or your previous mo na yung mga lola mo, lolo may mga mental disability, like for example, schizophrenia or meron silang ang tawag doon, bipolar. So, pwede ka ding magkaroon ng ganun. Yung schizophrenia naman is yun yung mga person na maraming personality. So, hindi mo siya ma-determine kaagad kung hindi mo siya ipapa-check sa psychiatrist. Then, yung bipolar naman, yung iba minsan happy sila, then minsan nagiging sad naman sila, grabing depressed or grabing sad nila. So, yun yung sa bipolar. Then, yung sa delusion naman, yun yung mga parang feel nila na may for example sa auditory hallucinations, meron silang naririnig na wala naman talaga. Yung pag may nagsabi, uy, ang kuan mo, tumalon ka dyan, ganyan. So yun, mga auditory hallucinations na yun. Then, depressive state, so yung iba is, yun, yung parang sa bipolar na may isang araw na ano lang sila, parang depressed sila, andun lang sila sa kwarto, ayaw nilang kumain, ayaw nilang makipag-usap ng ibang tao, ganyan. Then, sa manic state naman, sobra naman sila ka-excited, parang sobrang genki naman, or yung iba din is sobrang, parang ang tawag doon, sobrang wild ba, parang nangangaway, parang magiging, anong tawag doon? Parang, ang tawag doon? Kanya yung sitogan. Parang nangangaway na sila ng ano ba, ng mga ibang tao ba, like, grabe sila mairita, ganyan, kahit wala namang ginagawa sa kanila. So yun yung ibang tao din na nasa manic state. So next, dito na tayo sa basic understanding of dementia. So yung mga common sa patients natin sa Japan, or sa mga matatanda is yung may dementia. So yun, di ko dasay, Ma'am Tas. Basic understanding of dementia. Understanding of dementia. The brain controls the activities of humans.
Dementia refers to a disease in which the cognitive function of the brain declines due to some causes, resulting in difficulties in daily and social life. Functions of the brain. It is necessary to learn the functions of the brain for the understanding of dementia. The decline in the functions of the brain will cause trouble in life. The four major lobes of the cerebrum and their functions: frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, and occipital lobe. Hi. So yung dementia, so disease siya. So in which the cognitive function, yung sa part ng brain natin, nagde-decline. Decline due to some causes. So yung iba yun, nakakalimutin na sila. Yung iba, nagiging, anong tawag doon? Yun, irritable din sila. So ito yung mga functions ng brain natin. So yung frontal lobe. So ito yung frontal lobe natin. Then yung parietal lobe dito sa may taas. Then occipital lobe dito sa may likod. Then temporal lobe dito sa may ears natin. So yun yung parts ng brain natin. Or major lobes ng brain natin sa cerebrum natin. So yung functions ng frontal lobe, so sense of smell, so integration of movements, feelings, motivation, will. So if itong frontal lobe yung nasira, so ito din yung mga functions na ma-affected. Then sa parietal lobe, so sense of taste, judgment, understanding, etc. So if yung parietal lobe din yung masisira, so yung sense of taste mo, so parang hindi mo na malalasahan yung mga foods, yan yung ma-affected. Then sa temporal lobe naman, yung auditory sense, understanding of language, knowledge, memory, etc. So parang hindi mo na alam paano mag-ABCD or hindi mo na alam yung language. So ito yung temporal lobe yung na-affected. Then sa occipital lobe naman yung eyesight mo. So yung iba, yung parang pag madulas sila tapos yung occipital lobe nila, matamaan yung occipital lobe nila, yung eyesight yung magiging problema. Yung iba, parang temporary blindness. Yung iba din is forever na silang mabulag. So definition of dementia, what is cognitive function? So memory. So ito yung ma-affected, yung memory, yung language. Yung iba hindi na din makakausap ng maayos. Then yung action, activities of daily living, ma-affected din. Perception or recognize things. So alam nila na bola to pero hindi na nila maano ba kung paano sila mag-react kunyari may nag-throw sa kanila ng bola. Then develop a plan, arrange things, etc. So hindi na nila alam paano magluto. So ito yung ma-affected sa mga patients na merong dementia. So merong types ng forgetfulness or different types ng forgetfulness or pagkakalimutin. So yung isa is aging or yung pagtanda natin. Then yung isa din is dementia. So sa aging, ito yung mga anong tawag doon? Ito yung mga forgetfulness na associated with aging. For example, forgetting part of the experience. So pag tumanda tayo, then wala tayong dementia, tumanda lang tayo, nakakalimot lang tayo dahil sa pagtanda natin. Ito yung yung part lang ng experience yung nakakalimutan natin. Pero sa dementia, yung whole experience yung nakakalimutan natin. Yung forgetfulness does not progress sa aging. Pag nakalimot tayo dahil lang sa age, hindi naman nagpo-progress yung pagkakalimutin natin. So, for example, nakalimutan mo lang ngayon yung cellphone mo bago ka umalis. So, hindi yun ibig sabihin na meron ka ng dementia. Dahil lang yun sa edad mo. Then, sa dementia naman, forgetfulness progresses. So, yung pagkakalimutin ng tao na may dementia, nagpo-progress siya. So, for example, nakalimutan niya today yung cellphone niya. So, tomorrow, may nakalimutan na naman siya. Until everyday na meron na siyang nakakalimutan. Until yung mga tao sa paligid niya, nakakalimutan na din niya kung anong pangalan, ganyan. Then, aware of forgetfulness. So, yung sa aging, alam niya na may nakalimutan siya or nakakalimot na siya. Pero sa dementia, hindi niya alam na may nakalimutan na siya or nakakalimot na siya.
Sa aging naman, forgetfulness causes no difficulties in life. So, hindi naman siya nagkakos ng difficulties in life. So, for example, nakalimutan mo yung nakalimutan mo lang yung cellphone mo. So, hindi naman siya nakaka-apekto talaga sa buhay mo. Pero yung forgetfulness na dahil sa dementia, nakakos siya ng difficulties in life. Kasi, for example, may yung matanda, lumabas lang siya ng bahay nila, hindi na niya alam kung paano umuwi. So, yun yung mga patients na meron ng dementia. So, sign na talaga yun na meron siyang dementia. So, nagiging, difficulty na siya sa life kasi yung mga tao din na nag-aalaga sa kanya, nag-aalala na kung saan na siya napunta, ganyan. So, points of care for people with dementia. So, when taking care of a person with dementia, think from the standpoint of the user. So, dapat, if yung patient natin is merong dementia, wag nating parang wag natin silang i-judge agad or wag natin silang pagalitan. So i-think natin, what if ikaw yung may dementia? So ano bang gusto mong i-treat sa ng ibang tao, 'di ba? So dapat yun din ang i-treat mo or gawin mo sa ibang tao or lalo na sa patient with dementia. Then wait lang. Then it is necessary then to provide nursing care that is centered to the user. So yun. So yung patient then dapat centered sa user yung pag-care natin sa kanya. So same lang before na kung anong gusto ng patient, yun din yung gawin natin sa kanila. Then understand the life of the user. So dapat intindihin din natin yung life ng user. So it is necessary to provide support for a stable life. Then provide support after identifying what the user can do. So if nakita niyo yung movie or series ni Catherine Bernardo, yung How to Be True, ano ba yun? Too Good to Be True ba yun? Yung meron siyang nurse kasi siya doon, then meron siyang patient na merong dementia. So yun, ginawa niya, yung patient kasi niya is marunong siyang mag-golf. So sinali niya sa activities ng patient na mag-golf every afternoon yata yun, or may times lang na mag-golf sila. Then during morning, then mag-walking sila every morning, ganyan. So dapat i-confirm mo din sa user if gusto niya bang gawin yun. Yung mga yung mga bagay na yun. Para naman hindi siya ma-depress din kung doon lang siya always sa bahay, ganyan. So mag-break muna tayo guys kasi konti na lang yung natin sa Zoom time. Then after na tayo, continue. So balik kayo mga 8:20. Balik kayo 8:20. Okay lang. Wait lang. Okay po. Sige. Bye.